Deserve ng matatanda ang ating paggalang. Pero ba't kaya ang lolang ito sa Dasmariñas, Cavite, sa halip na matamis na po at opo ang nakuha sa loob mismo ng kanyang takanan, nakatanggap pa di umano ng bukol, pasa at paso? Sa closed-circuit television o CCTV footage na ito, makikita ang bunsong anak ni Nanay Edeng na si Tetet at ang kanyang mga kamag-anak sa Eskinita sa Cavite gabi ng April 12, 2024. Nang mga oras din daw na iyon, hinimatay na pala sa loob ng kanilang bahay ang kanyang 87 taong gulang na ina na si Nanay Edeng. Ano nangyari sa ulo mo? Pero ang big reveal ni Nanay, nawalan daw siya ng malay matapos siyang paluin sa mukha. Na paano yan? Ang tanong ng kapatid ni Tetet na si Nora, sino ang may sala? Ate Nora, ano ba yung nakikita ko namin ngayon? Tinanong ko po ang nanay ko kung na paano ang nasa ulo niya. Ang sabi niya po sa akin, hindi niya alam kung nadulas siya o may pumalo. Oho. Sige, Nay, uulitin ko ang tanong ko. Ano nangyari sa ulo mo? At bakit may ganyan kang pasa kalaki? Sabi niya, may pumalo sa ulo ko. Ano nangyari sa ulo mo? Ha? Hindi ko alam kung sino pumalo. Dahil sa insidente, lumakas daw ang kutob ni Nora na napapabayaan na ng bunso nilang kapatid ang kanilang Nanay Edeng sa kanyang sariling takanan. Nakikitira sa bahay ng kanilang Nanay Edeng ang kanilang bunso na si Tetet. Sana inalagaan yung mabuti. Kung hindi man ninyo maalagaan na pagkain o ano, hindi, humihingi naman si nanay sa akin. Kasi po, kaya hindi na ako napasok kasi nga po, may gap na kami ng kapatid ko. Kaya naman itong April 19 kasama ang resibo, tumulog si Nanay Nora sa Barangay San Manuel 1 para magpatulong na makita ang kalagayan ng bahay ni Nanay Edeng. Sana maalis sila doon. Marami na po sila kasi meron pong nangyaring hindi maganda. Ngayon, ang inaano ko, safety ng nanay ko. Ang gusto ko po na mailagay siya sa maayos na bahay niya. Pagdating sa bahay ng kanyang ina, nagulat sila sa kanilang nakita. Dito po siya nag-i-stay yung senior citizen po natin. Aba, ang tulugan ni Nanay Edeng, nasa labas na ng bahay kasama ang mga alagang aso. Wow! Kung sino pa ang may-ari ng bahay, siya pa ang naedya puwera. Sa sitwasyon po kasi nung matanda, kumbaga hindi komportable po kasi, di ba? Bigyan natin magandang pwesto. Kaginawahan, kumbaga. Habang nag-iikot, humarap na ang kapatid ni Nora na si Tetet. Okay niyang ganyan. Ngayon, tatanggalin ko yung yan. Dito ko nalagay namin na sinasabi niya. Ang solusyon ibibigay po natin dito kasi kung may mag-aalaga po sa nanay nyo. Kaya po Dito na nga kami kasi sa po isitira yung kapatid ko dyan. Sa kagibala na siya. Ganun. Opo. Ang main concern ni Tetet, paano naman daw ang kanyang mga apo? Sabihin, yung apo ko, tsaka yung anak ko, palalayakin. Dyan naman sila eh. Hindi. Lilipat na lang po sila sa Saan nilipat ko? Pilipinas ka? Ngayon, eto ang kay nanay. Wag na, kasi buhay pa siya eh. Iba na ngayon ang sitwasyon ni Kaya nanay. Ang mga apo mo ay talagang cargo mo. Di ba? Sa totoo lang yan. Ngayon, may party ka, dun mo sila lahat ilagay sa party mo. Nang may masmasan ng magkakaanak, nagpaalala ang barangay na imo-monitor at babantayan nila sina Tetet. Base ko sa suggestion ko sa inyo dalawa, Aling Tet, Aling Nora. Pumapayag sa Aling Nora kapili na doon tumira ang mga apo ni Maria Teresa ni Pomoceno at sila ang mga ngalaga kay Aling Edeng. Tama. At kapag hindi sila tumupad, kayo ay aalis sa bahay na tinitira ni Aling Edeng at kayo ay kakasuhan ni Aling Nora kapag may nangyaring hindi maganda kay Aling Edeng. Ito ay pwesto ni Aling Edeng. Ito ay pinalagay nila pwesto. imomonitor ng barangay official ng San Manuel 1. Bukod sa pagbisita sa bahay, nagkaharap din ang magkapatid at magkakaanak sa barangay upang linawin ang totoong nangyari kay Nanay Edeng noong April 12. Naaksidente nga ba o sadyang sinaktan ang matanda? Napaimbitahan po namin kayo kasi tinulong po sa amin si Ate Nora, na kapatid nyo, na gusto niya lang malaman kung ano yung side ninyo. Alam mo naman yung mata ko. Yung nga po, Sabi lang, sinanay na na hindi
ko alam kung natumba o ano. Pero nung time napansin niyo yung bukol, hindi niyo naisip na parang itakbo na kagad siya sa ospital, patingnan. Ay, hindi. Kasi, pero kasi malalim sa kanya. Kasi alam mo naman din ako, hindi ko alam kung sino yung Mukhang atalos for words si Tetet. Pero si Aling Nora ayaw mag-back down. Sinabi mo sa akin, tinakbo, nadulas daw. Bis na kaagad ako, di ba? Doon ko lang nalaman din. Kasi kung bakit hindi nyo sinabi sa akin, Bomber, kako, na si nanay pala yung nadulas na. Una-una, si nanay sa poder nyo. Ibig sabihin, responsibilidad nyo si nanay kung ano man yung mangyayari sa kanya. Para masiguro ang kaligtasan ni Nanay Edeng sa kanyang sariling tahanan, April 23, 2024, dinulog ng resibo sa Office of Senior Citizen Affairs o OSCA ng lungsod ang sitwasyon ng pamilya. Dito, nag-level up na ang mga naging direktiba para sa ikabubuti ni Nanay Edeng. Pinakamaganda po nun, bigyan mo ng isang lugar ang nanay nyo. Oo. Kanya naman yung bahay na yan, di ba? Kaya nga po, Oo. diba? Nanay ko yan. Kaya nga sabi ko niya, may pupunta naman dito, bakit makikita? Bigyan nyo nga po ng isang lugar. Kaya No, nga. kanya lang yon. Wala siyang Kaya kasama nga, ron. ito na nga Titignan nyo lang po sila. Total, mayroon aftercare services at monitoring ng barangay. At the same time, siguro paminsan-minsan pupunta din po kami. Malalaman kung talagang inaalagaan niya si Lola. Napagdesisyonan na si Tetet na lang ang mananatili sa bahay ni Nanay Edeng at lilipat na ang mga apo niya sa ibang lugar para maging mas komportable ang tulugan ni Nanay Edeng. Nagkasundo rin ang magkapatid na maglalagay ng CCTV sa pwesto ni Nanay Edeng para mas mabantayan siya. Sa oras daw na hindi ito matupad ni Tetet, handa raw si Nora na formal na magsampa ng kaso laban sa kapatid. Ang magandang gawin is i-assert natin yung barangay compromise agreement na sinasabi doon, pwede kayo pumasok anytime para bantayan si Lola at posible maglagay ng CCTV. Kung hindi po masunod yung barangay compromise agreement, of course wala tayong choice kung hindi i-elevate po ito sa korte. So either mag-file po tayo ng ejectment case or nung physical injuries case. Sa huli, naibalik din kay Nanay Edeng ang kanyang tahanan at nasiguro ang kanyang kaligtasan. Nagpapasalamat ako sa resibo na nagawa nila ng paraan. Dahil lang po, ilang beses na akong lumapit kung saan ang resibo po na sila ang nakapagpa-balik dun sa bahay ninyo. Kay Lola po, kay Nanay. Opo, sa Sige, nanay. kausapin niyo Sa si Nanay. Nay, Aha. kung sakaling lumabas ka sa ospital, meron ka ng tutuluyan na maganda na kwarto mo at septic ka na. Sa kanyang pag-uwi mula sa ospital, naghihintay ang isang maayos na matutuluyan at nararapat na kalinga para sa isang ina.